So pasalamat na lang tayo, eto na si Pangulong Bongbong Marcos. At kita niyo mga kaibigan, ilan yung pogo na nakarehistro? Ang dami, di ba? 200 plus. O ngayon, ilan na lang ang pogo? 42. Pagkatapos, patuloy pa na iniimbestigahan. Hindi pa tapos, hindi pa sila tapos, mga kaibigan. Patuloy pa na iniimbestigahan ang pogo na yan. So, ibig sabihin, kukonti pa yan ng kukonti ng kukonti. Lalo na kapag nakita nila na yung mga pogo na yan na kanilang iniimbestigahan ay mga sangkot din, no, sa mga kriminalidad at sa mga gawain na karumal-dumal, katulad na lang ng human trafficking, katulad na lang ng pagtutorture, love scam, etc., etc., mga gawain na illegal, no? So, mga kababayan, pasalamat na lang tayo dahil eto na mga kaibigan, nagkaroon na tayo ng isang Pangulo na talagang merong concern sa ating bansang Pilipinas. Kaya sa mga OFW dyan, mga OFW, kung nakikinig kayo at nanonood kayo sa akin ngayon, etong masasabi ko sa inyo, huwag na huwag kayong maniniwala sa sinasabi sa inyo ng mga DD sheets. Dahil ang mga DD sheets na ito mga kaibigan, very eager sila na tanggalin ang ating Pangulo para nang sa ganun mga kaibigan ay maiupo nila si Sara Duterte. Bakit gusto nilang maiupo si Sara Duterte? Kasi nakikita nila mga kaibigan yung kanilang negosyo, wala na Wala na yung negosyo nila. 'Di ba? Pogo, wala na. Unti-unti lang na ang masama pa nito, nalalaman na ngayon, na-expose na ngayon yung kanilang mga illegal na gawain. At na-expose na ngayon yung kanilang mga kinalaman, no? Yung kinalaman nila or yung kanilang connection diyan sa pogo na yan. Kaya eto ngayon ang ginagawa ng mga Duterte, panic mode. Nagpapanik na mga kaibigan ang mga Duterte. Talagang sobrang panic na talaga sila. Hello po, Ma'am Admin Rich, maraming salamat sa pag-support at paghahayag ng facts. Malaking pagkakamali naging Pangulo ng Pilipinas, si Maudigs L. Diomano. Correct po kayo dyan. Tama kayo. Hindi kasi tayo nakinig kay Miriam, no? Kay Senator Miriam Defensor Santiago. Hindi tayo nakinig. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang 2016, 'di ba? 'Di ba si Miriam Defensor Santiago, siya yung kapikat ni PBBM, no? Pero mga kaibigan, during the time, hindi ko siya binoto kasi yung kanyang sakit, no, ay sobrang, alam naman natin na medyo malala na siya noon no. So hindi ko siya binoto. Iba yung binoto ko. Pero mga kaibigan, marami sa atin mga loyalists at mga supporters, no, ng Marcos ang talagang naniwala talaga sa Marcos family, kay Amy, no, na talagang sinuportahan talaga si Digong. At dinala talaga ng Marcos family si Digong, no? Kaya eto talagang nanalo siya noong 2016. At hindi lang yan kasi 'di ba, palagi niya sinasabi na ginagamit niya yung pangalan ni President Marcos Sr. na kapag siya ay nanalo, kasi ipapalibing daw niya, tsaka sinasabi niya madalas na pinakamagaling daw na Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos Sr., maganda daw yung biyayang dagat, maganda daw yung Masagana 99. So yung mga tao naman, yung mga loyalista at yung mga Marcos supporters and loyalists, na-capture yung kanilang puso na, wow, itong taong to, loyalista siguro to, alay daw siya ng Marcos family. So na-capture po ni Duterte ang puso ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Kasi palagi po niyang inaangat po niya palagi si President Marcos Sr. Ginamit niya si President Marcos Sr. para nang sa ganon mga kababayan ay manalo siya. 'Di ba? Para manalo siya. Kaya mga kaibigan, eto, talagang
masasabi natin, mga kaibigan, magpasalamat na lang talaga ang mga Dutertes dahil dinala sila ng Marcos. Dahil kung hindi, mga kaibigan, wala pong Duterte na magiging Pangulo ng Pilipinas. Diba? So mga OFW na nakikinig sa akin, wag na wag po kayong maniniwala sa mga sinasabi ng mga DD sheets na pumupunta sa inyo. No, itong mga DD sheets na to na nagrarally, no, na ginagawa ang kanilang mga mautog rally sa iba-ibang panig ng mundo, mga kaibigan. Huwag po kayong maniniwala sa kanilang sinasabi na ganito daw yung Pangulo natin, na dinadala daw tayo sa gera, etc. etc. Ang totoo, mga kaibigan, ang katotohanan po, eto sasabihin ko sa inyo. Ang katotohanan, mga kaibigan, ang Pangulo po natin ay sobrang napaka-caring, napakabuting Pangulo, napakabait. At ang ginagawa po ng Pangulo natin, mga kaibigan, ay pinupuntahan po niya ang lahat po ng panig ng Pilipinas at kanya pong personal na dinadalhan ng tulong. Yan po ang ginagawa ng ating Pangulo. Yan. So habang ginagawa po ng ating Pangulo ang pagbibigay ng tulong, no, sa ating mga kababayan, ay ginagawa na rin po nila ongoing yung mga plano at mga proyekto at mga programa ng ating Pangulo na talaga namang long-term solutions. Katulad na lang po ng pagpapababa ng presyo ng bigas, pagpapababa ng presyo ng kuryente, pagpapababa ng presyo ng tubig, paglalagay ng mga irigasyon, paglalagay ng mga cold storage para nang sa ganun ay bumaba ang mga presyo ng mga bigas, ng mga isda at ng iba-iba pang mga basic goods. Yan po ang ginagawa ng ating Pangulo. Pero habang ginagawa po ang mga long-term solution na to, kailangan po ng tulong. Yan naman sinabi ng ating Pangulo, di ba, sa kanyang SONA, na hindi pa rin daw mawawala ang ayuda. Yan yung sinabi ng Pangulo natin. Kasi nga, alam naman natin na bumabangon pa lang yung ating bansa. At alam naman ng Pangulo natin na sa ngayon, mga kaibigan, ang dami pong problema external problems. Crisis po. External crisis po ito. Hindi pa rin natatapos ang gera sa Ukraine at saka sa Russia na nakakaapekto ito, no, sa kalakalan. At andyan pa rin po yung mataas na presyo ng langis. Andyan pa rin po yung inflation. Global po, global inflation. Andyan pa rin po yung problema po sa finances. Global po ito. Kaya itong mga external problems na ito, mga kaibigan, ay nakaka-epekto po sa atin. At bukod pa dyan, meron pa tayong mga internal problems. Nandyan pa yung major problem natin na mga DD sheets, na mga Dutertes na walang ginawa kundi wasakin ang ating bansa sa pamamagitan ng pagrarally, kabi-kabilang rally, wala namang kapararakan na rally, mura ng mura, minumura yung Pangulo natin, minumura ang Diyos, minumura ang mga tao, kung sino-sino minumura. Walang kapararakan. Gastos ng gastos, ang dami nilang pera. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, kahit mag-rally yan sila araw-araw, kayang-kaya nila. Kasi ang dami nilang pera. 51 billion si Pulong, 125 million si Sara, yung mga confidential funds pa ni Duterte noon. Yung Parmali pa, at kung ano-ano pang mga, meron pa yung di ba, kinasuhan, di ba, ni Trillanes, si Duterte ng plunder. Kasi mga kaibigan, biruin nyo mga kaibigan mga major projects po ng gobyerno, binibigay ang kontrata doon sa tatay ni Bongo. Huwag niyong sabihin na walang ano yan. Na walang ganyan din si Duterte. Diba? May kurakot yan. Ang daming kurakot. Kaya nga, kahit araw-araw silang mag-rally, kayang-kaya nila. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, alam niyo naman, diba, na nag-rally kami. Sara Resign Rally. Nag-rally kami isang beses. Aba,
Nalaman namin, grabe pala kapag nag-rally ka ha. Sound system pa lang. Grabe. Ang mahal, mga kaibigan. So yung isang rally ng mga mautog na yan, mga kaibigan, milyones po ang gastos dyan. Bakit sila nakakapag-rally? Nakakapunta pa sila, nakakapagpadala pa sila ng mga vloggers sa iba-ibang mga bansa. At doon, nagrarally sila. Kurakot! Kaya nga mga kaibigan, ganyan ang aim nila ngayon. Kailangan makabalik sila sa pwesto kasi para ganito makakurakot sila uli mga kaibigan. Kaya atat na atat sila ngayon na makabalik sa pwesto dahil nakita nyo naman naglalabasan yung kanilang baho. Naglalabasan yung kanilang mga kaso, kabi-kabilang mga kaso at naglalabasan yung mga katiwalian. Nalalaman na ng taong bayan yung kanilang katiwalian, yung kanilang baho. Kaya para mapigilan nila ito mga kaibigan, kailangang paatalsikin si PBBM, kailangang paalisin sa pwesto si PBBM para maiupo nila si Sara Duterte. Diba? Kasi alam naman natin kapag nawala si PBBM, si Sara ang uupo dahil siya ang vice-presidente. Kaya yan ang mga kaibigan, ang ginagawa nila ngayon na sinisiraan nila ang ating Pangulo, sinisiraan nila ang gobyerno at todo effort sila mga kaibigan para nang sa ganun ay maiupo nila ulit ang isang Duterte para makaiwas sila sa lahat ng kanilang kaso. Extrajudicial killings. 30,000 extrajudicial killings. Mga katiwalian, Parmali, 47.6 billion. Mga kontrata ng gobyerno, mga kaibigan, proyekto ng gobyerno, ibinigay ang kontrata sa tatay ni Bongo at sa siblings ni Bongo. Parmali. Marami pang iba, mga kaibigan, di ba? Yun mga kaibigan. Malakas ang loob nilang mag-rally kasi pinupunduhan ni Duterte. Correct. Tama ka dyan. Pretty Zhao. Tama ka dyan. Kaya sila nag-rally kasi may pondo. Milyones po. Bawat rally po ng mautog, milyon-milyon po yan. Alam po namin yan kasi nakapag-rally kami isang beses. Nalaman namin na sobrang mahal pala. Kapag nag-rally ka pala, sobrang mahal pala. Nakita nyo nga nag-rally kami sa Liwasang Bonifacio. Mga senior citizen ang kasama namin ha, mga kaibigan. Walang upuan. Kasi hindi na namin afford. Kasi nga, hindi naman kami humingi ng suporta kay PBBM. Hindi kami humingi ng suporta kahit kaninong politiko. So wala talagang upuan. Nagtitiis ang mga senior citizen na nakatayo po. Kasi wala po kaming upuan dahil hindi na po namin afford. Dahil yung pera po na pinadala ng mga OFW na mga Marcos loyalists na nag-donate ay para lang po talaga sa sound system. Napakamahal po ng sound system. Doon namin nalaman ang mahal pala mag-rally. Pero bakit ang mautog rally ng rally? Halos, kita nyo naman, di ba? Tapos, iba-ibang bansa, nagpapadala pa sila ng mga vloggers dun. Hello? Magkano ang ticket sa airplane? Di ba? Magkano ang mga sound systems? Magkano ang venue? Guys, milyones ang kanilang ginagastos. Pero hindi mauubos ang kanilang pondo kahit araw-arawin nila dahil napakarami nilang nakulimbat. Diba? Tapos meron pang meron pang suporta yan ng China. May suporta yan ng China, Chinese money. Bakit interesado ang China na mampatalsik si PBBM? Bakit interesado ang China na patalsikin si PBBM at iupo si Sara Duterte? Interesado ang China kasi atat na ang China na makuha na nila ang Ayungin Shoal, ang Scarborough. Atat na ang China, mga kaibigan, na magtayo muli ng military bases nila diyan sa Ayungin. At gustong-gusto na nilang mapaalis yung ating BRP Sierra Madre
Gustong-gusto na nilang mapatalsik dyan, mapaalis, para makapagtayo ulit sila ng military bases. Katulad ng ginawa nila dyan sa ating isla, dyan sa West Philippine Sea. Yan mga kaibigan. Kaya kita nyo, pinupunduhan ng China. Para lang sa ganun, magpatalsik na si PBBM. Para lang sa ganun, eto, balik na naman uli sila sa happy-happy pagkatapos magiging province of China na tayo. Yan naman ang aim ng China eh. Maging province of China tayo. Sasakupin na tayo ng China, mga kaibigan. Kasi di ba si Duterte na naman ang may gusto. Ang sabi ni Duterte, gusto daw niya sa China kasi marami daw pera. Di ba? Sabi pa nga niya, kung babae lang itong China, diligawan ko na to eh. Ang daming pera. Pagkatapos, sabi pa niya, gawin nyo na lang kami province of China. Mga kaibigan, totoo po yan. Kapag isang Duterte muli, mga kaibigan, ang nanalo sa eleksyon, asahan nyo, magiging province of China na tayo. Province of China. Diba? Ganyan po ang mangyayari.